Di ba kayo nagtataka kung bakit ang kalsada ayos pa, ginagawa na naman? Kaya bakit lagi na lang butas-butas ang kalsada? Kitang-kita sa mga larawan ang pagbungkal sa kalsadang ito kahit maayos at pwede pang daanan. Ayon kay dating Presidential Anti-Corruption Commission Chairman Greco Belica, kalimitan sa pag-iba sa mga kalsadang maayos pa ay tuwing panahon ng eleksyon. Akma ito sa lagay natin ngayon lalo't paparating na ang 2025 midterm elections. Nitong buwan, sunod-sunod naman ang pag-fact check ng mga bagyo sa ating bansa. Pag-fact check kung totoo ba talaga ang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na may 5,500 flood control projects ang kanyang administrasyon. O kaya bakit ang laki naman ng pondo sa flood control, baha pa din? Ayon sa mga nakalap naming impormasyon, meron pala kasing latag ang pondo niya na nanggagaling sa Kongreso. Ali Belhica, na ngayon ay first nominee ng Bisaya Youth o BG Party List, may sistema ng hatian kaya maliliit na pondo na lang ang napupunta sa mga proyekto. Ang politiko raw humingi ng 25 to 40%. Tapos 7% babayad ka ng VAT, 1% para sa insurance bond, 10 to 15% para sa implementing agency, 2% para sa BAC, 3% para sa contingency fund, at 0.5 or 1% kung kukuha po ang COA. So meaning, magkano lang talaga napupunta sa proyekto? Dahil sa matinding korupsyon, nauuwi raw sa substandard ng mga materyales ang nagagamit sa mga proyekto. Kaya ang resulta, palagi nasisira ang mga tulay. Nababakbak agad ang mga kalsada at walang humpay ang road repairs. Around 42 to 12% na lamang po dahil ang nawawala are 58 to 88%. Kaya bakit natin ginagawa ito? Dahil gusto natin malaman ng totoo. Ito, nabalitaan ko. Sinabi sa akin. Hinamo naman ni Belica ang publiko na magsalita at ilahad ng mga nalalaman patungkol sa marupok na infrastructure projects ng mga taga-gobyerno. Lalo pat pera ng bayan ang ginagastos sa mga ito. Hindi ko alam kung ito talaga yon. Baka kayo alam ninyo. Pero yan ang tanong natin. Dahil kung totoo ito, dapat itigil to. At kung hindi naman ito totoo, ano ang totoo? Dapat nating malaman. At karapatan nating malaman. Dahil pera yan ng taong bayan. Kayo, ano sa palagay nyo? Anong mga impormasyon at balita din nakakarating sa inyo? Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News.